lalo pang nagiging strong or lalo pang lumalaki yung inyong yung parang lumalaki, lumalago, nag-expand, lumalaki yung inyong wealth, yung mga accumulated wealth nyo, kayamanan nyo, kaperahan, ganyan. And talagang nararamdaman nyo yung stability and security pagdating sa finances. Pero kahit na ganyan, na hindi pa rin kayo sumusuko or hindi pa rin kayo tumitigil, no, you're still finding ways on how to create more money sa buhay nyo. And okay lang yan, guys, because lahat naman tayo nag-aspire na umunlad. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran, guys, para ngayong September to October, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards, guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Gemini. So ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Gemini. Ito, so Gemini, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Yung ating new moon ngayong September ay sa September 14, mga kapiksi, tapos yung next new moon naman ay sa October 14. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapiksi. So, ito yung combination ng positive and negative energy. Another air sign energy, guys. Aquarius, Gemini, Libra. Or, for some of you, maaring feminine energy ng air sign. Ito, guys, no, mag-ingat kayo sa mga manloloko, okay? Especially pagdating sa pera, guys. Mga investments, mga, I don't know, paluwagan, kunwari, mga scam, mga network, ganyan. Always sa mga transactions, even sa mga emails na natatanggap nyo, sa mga text, ganyan, if it's something fishy, it's definitely fishy, okay? And wag din kayo basta-basta magtiwala kahit kakilala nyo, mga kapiksi, kasi kapag kayo ay nabiktima ng scam, sobrang laki ng dagok nito sa buhay nyo. Kapag kayo ay nalamangan, naisahan, ganyan, malaki yung epekto nito sa inyong kabuhayan, lalo na kung baka malaki yung maitakbo sa inyo or maiwala sa inyo. So always be careful, guys, sa mga transactions, sa mga sinasalihan nyo. Palagi kayong mag-research, magsaliksik 1,000,000 beses, okay? Pagganahin ng utak, mga kapiksi, para hindi kayo mabiktima ng scam. So yan yung pinag-iingat sa inyo, kasi again, sabi ko nga, malaki yung magiging epekto nito if in case na maisahan kayo ng ibang tao. So yun yung nakikita natin sa negative side. Sa positive side, grabe, sobrang blessed kayo, guys. As in, pagdating sa inyong kaperahan, talaga namang lalo pang nagiging strong or lalo pang lumalaki yung inyong parang lumalaki, lumalago, nag-expand, lumalaki yung inyong wealth, yung mga accumulated wealth nyo, kayamanan nyo, kaperahan, ganyan. And talagang nararamdaman nyo yung stability and security pagdating sa finances. Pero kahit na ganyan, na hindi pa rin kayo sumusuko or hindi pa rin kayo tumitigil, no, you're still finding ways on how to create more money sa buhay nyo. And okay lang yan, guys, because lahat naman tayo nag-aspire na umunlad at umasenso. Even yung mga mayayaman, as in mga million pera na, diba, they don't stop, they never stop growing or expanding their wealth, no? Kaya okay lang yan, as long as we have good intentions, mga kapiksi, okay lang yan, guys. Alright? And there are other or a lot of opportunities pa. Hindi kayo close-minded, kasi, no? Parang you're always open to new opportunities, and yung flexibility at saka yung diversity, okay? Ibig sabihin, you like to try
different things, gusto mo sumubok ng mga iba-ibang bagay, iba-ibang panlasa, parang ulam ganyan, iba-ibang putahe, iba-iba sa panlasa. Gusto niyo mag-explore, mag-experiment hanggang sa mahanap nyo yung komportable kayo, and okay lang yan guys, no, as in okay na okay yan. Sa panahon ngayon especially, di ba, uso na yung multiple streams of income, so don't settle for anything less unless komportable ka na. And yeah, there's nothing wrong with manifesting wealth and abundance, and you will have more time to relax. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko magpapaspa kayo, magpapamassage ganyan, as a way of your relaxation, and bibigyan kayo ng chance ni universe. Yung iba sa inyo parang merong offer before, parang meron kayong natanggap na job offer before ganyan, na parang kukontakin ulit kayo, tapos they will ask you kung available ka pa ba, ganyan. So sa mga kapiksi natin na aspiring na magkaroon ng bagong trabaho, bagong job, ganyan, parang I'm sensing na matagal na tulog tong kontrata na to or itong offer na to, na parang akala mo wala nang pupuntahan, tapos na game over, hindi ka na naka-receive ng update or balita, pero right now tatawagan ka nila or kukontakin ka nila, and aalokin ka, tatanungin nila kung available ka pa and if you're willing to work with them. So syempre kayo na yung magde-decide dyan, timbangin nyo lang pros and cons. Syempre kung gusto nyo pa, go. Kung ayaw nyo na, edi wag. Depende sa inyo mga kapiksi. And nakikita natin na yung iba medyo tired na, medyo pagod na, pero konting tumbling na lang mga kapiksi. Yung iba sa inyo may mga ma-achieve kayong mga mini milestones, mini manifestation, pero you have to celebrate, no? Pag sinabing celebrate, hindi naman sinabing mag-celebrate na maghanda or lumabas or whatever. Pag sinabing celebrate, you appreciate, no? You appreciate yung mga manifestations mo, small wins mo. Be grateful na na-achieve mo yon. Tap your self and tell yourself, good job, di ba? Yung mga mini manifestations mo, mini wins mo, small wins mo, magiging big wins din yan in the future kapag sila ay nagpatong-patong mga kapiksi. Alright? So, yeah, yan ang iyong reading. Gemini, comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course kapiksi. Sobrang ganda yan. Marami talaga kayo matututunan. And magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31. So mag-email na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching guys. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest. Pwedeng love and relationship mga kapiksi. Pwedeng money or career. Pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, tinan nyo yung message, no? A win-win outcome is forecast. And diba sabi ko sa inyo guys kanina, i-celebrate nyo yung small wins nyo, diba? Meron kayong mga small wins, mga bagay na isi-celebrate, ibig sabihin. So, may mga mini manifestations,
may mga movement na makikita kayo sa inyong 3D mga kapiksi. So, mga accomplishments nyo yan. You should be proud of yourself for accomplishing those things mga kapiksi, and be grateful, no? Na na-achieve nyo yung mga yan. And the more na grateful ka dyan sa mga wins mo, sa mga successes mo, the more na mas lalo ka pa magtatagumpay sa buhay mo mga kapiksi. So, again, this is a really a win-win situation para sa inyo guys. Attune to the moon mga kapiksi, let go of that which is falling away, okay? So, i-release nyo na guys yung mga hindi na yung mga wala ng kwenta. Okay? Sometimes, yun yung reason kung ba't na-stuck tayo sa buhay, kasi paulit-ulit tayo nagre-reklamo, paulit-ulit nating tinitingnan yung mga past circumstances na tapos na, hindi na maibabalik, nagkakaroon ng regrets, ganyan. But then again, it's already in the past, so you have to move on, let go of those mga kapiksi, and mag-move on, no? So, i-comment nyo sa baba guys, I release the past, no? I release and I let go of the past. Yan. I-comment nyo sa baba. Para talagang maka-move on na kayo. Gumaan-gaan na yung pakiramdam nyo mga kapiksi. And maging ready kayo sa future naman. Kung ano naman yung mga pwede pang ipagkaloob sa ng universe sa iyong future. Okay? Alright. For some of you, see the other person through the eyes of love. It will change your perspective. So, if mayroon kayong specific person in mind, mga kapisitas, nagkakaroon kayo ng conflict sa kanya, hindi pagkakaunawaan, subukan nyong tingnan sila sa maayos na pamamaraan sa pag-ibig, no? Through the eyes of love. And sigurado mag-iiba yung perspective mo sa kanila. And kapag nagsimula mag-iba yung perception mo about them, it will be reflected back in your reality. So, let's say, for example, palagi kayo nag-aaway ng jowa mo kasi palagi siyang, I don't know, late na umuwi. O kaya hindi ka kinakausap. Hindi ka binibigyan ng importansya. Okay? Subukan mong baliktarin yung iniisip mo sa kanya, kasi baka mamaya, late na naman umuwi. Nagbarkada na naman. O kaya, kung saan-saan na naman pumunta. Hindi na ako nire-replyan, yung mga ganyan. So, try to look them through the eyes of love. Ay, naku, late siya umuwi kasi nag-OT siya sa trabaho. Naku, kawawa naman yung jowa ko. Dapat intindihin ko, ganyan-ganyan. So, nag-gets nyo ba? Magkaiba, sobrang magkaiba yung tono, diba? So, ibig sabihin nun, you're looking at through them, through the eyes of love, na may pangunawa, may pagmamahal, may pagrespeto, and magbabago, unti-unti magbabago yung perception mo about them. Imbis na magalit ka sa kanila, maawa ka sa kanila, you will care for them. And as a consequence, susunod sila sa inyong 3D or sa inyong physical reality. Alright? For some of you guys, it's time for you to make a firm decision. Baka meron kayong kailangan pagdesisyonan sa buhay nyo. So, timbangin nyo lang guys yung mga pros and cons, tsaka kayo mag-decide. Time for you to focus on yourself for a while. And yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na feeling ko mas marami kayong oras sa sarili nyo ngayon. Yung iba nga, sabi ko, feeling ko magpapamassage, magpapaspa, ganyan, para sa inyong self-care routine mga kapiksi. So, if may time, if may budget, gora lang guys, deserve nyo yan. Okay? Look after yourself, but avoid vanity. Make sure na pinaprioritize nyo rin yung sarili nyo. And for some of you, it's time for a makeover. Kung gusto nyo lang naman. Kung hindi naman, okay lang din. Pero if peg nyo, okay lang. Magpagupit kayo kung gusto nyo. Or whatever, magpakulay ng buhok. Ano pa ba, hindi ko alam. Mani, pedi, whatever. Kung gusto nyo ng makeover, ganyan. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, Gemini, if nakaresonate kayo sa mga messages. Ito yung ating mid-September kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.